Hello world, it's me Doji. So ngayon naman guys, pag-aaralan natin is string methods pa rin in Java. So tapos na tayo dun sa ating dot length. So ngayon naman yung upper and lower case. So lagay ko lang dito na maayos. Lagyan mo dyan dot, tapos to upper case, and then parenthesis. Tapos yung isa naman, dito kasama sa code, n lang to. N dot to lower case naman. Okay? And then parenthesis. Yan. So ano ginagawa ng mga to? Sobrang obvious naman. 'Di ba? Pinapalitan nyo o ginagawa niyang uppercase or lowercase. Ano ba yon? Big and small letter lang yun guys. Big or small letters. Okay, lagay natin dito. Convert to big or small letters. For example, simulan natin agad. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Lalagay ako dito na isang small letters. String pa rin, syempre. So, lagay natin small letters. Sabihin natin ang value is Doji. Yun pa rin, Doji pa rin. Ngayon, gagawin natin siyang big letter. So, magde-declare tayo dito ng isang string variable. Bakit string? Hindi naman natin siya gagawing integer, diba? String pa rin naman, ibibig letter lang natin. So, sabihin natin dito, ang pangalan nitong variable nito is 2 big letters. Convert natin to big letters, paano yon? Si small letter na variable, ayan, idadat mo lang siya, dot to uppercase. Ayan, uppercase, tapos parenthesis, and then end of the statement. Ayan, small letter na variable, ito yon na may value na Doji. Uppercase mo siya. Diba, lalagay mo yung dot to uppercase, tapos ipiprint mo ngayon ang alin? Ito, small letter? Hindi. Kasi Doji lang lalabas siya. Itong to big letters. Okay, kasi nandyan yung ating method. So, ikakopy ko na lang to, yun yung ipiprint natin na variable. Para natin, ayun, naging big letter yung Doji. Nakuha ninyo, pinalitan natin from small, declare tayo ng another variable, tapos nilagay natin na yung small letters, convert mo to uppercase. Tapos nirun natin yung to big letter. Okay? Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Now, paano naman? For example, big letters naman ngayon. Big letters yung ating variable. Okay? Napakadali. Yung iba sigurado ako, tinatype ko pa lang alam na eh. O, sabihin natin Doji, big letters, 'di ba? Tapos i-convert mo to small. O, di-declare ka ng another string variable. To small na lang. Ayan, to small. Anong magiging value niya? Yung big letters na yan, i-convert natin yan into small letters. May mention mo yung pangalan ng variable name. Dudugtungan mo ng dot to lowercase. Okay, napakadali guys. Tapos parenthesis, then end of the statement. Ano ngayon ang ipiprint natin? Etong to small. Tanggalin na natin to, yun yung ipiprint natin. Okay, ka-print natin yan, yung Doji, mako-convert siya from big letter to lowercase. So, i-run natin. Ayun. Kuhanin nyo guys. So, ganun lang siya kasimple. Okay, ito yung ikalawa sa ating string method. So, yung una, yung length. Ngayon naman, upper and lowercase. Pinag-isa ko na kasi magkadugtong naman. Diba? So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please, wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo, and if you do guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. See you on my next tutorial.